Eden? Eden? Ah, umuwi ka pa? Para saan? Eden, pasensya ka na, hindi ko nasasagot yung mga tawag mo Huwag ka na mag-explain. Alam ko na anong nangyari. Kasi hindi ka sumasagot sa mga tawag ko. Ayun, doon ako sa kumpare mo. Tumawag. Nalaman ko na wala ka ng trabaho. Alam mo na, Bobo, Eden, huwag kang magalit. Eden, alam ko magiging reaction mo eh. Eden, nagmamakaawa naman ako. makaawa para saan, Renz? Di ba asawa kita? Nung nawalan kang trabaho, dapat humanap ka kaagad, hindi yung uuwi ka dito. Eden, nahihirapan kasi ako humanap ng trabaho sa Maynila. Yung trabaho kasi biglaan yung pagtanggal sa akin eh. Sa totoo nga niyan, nangutang ako ng 2 linggo para may padala dito. Kaso, hindi ko na kasi kaya eh. Mas lalong hindi ko kaya, ngayong wala ka ng trabaho. Anong papalamon mo sa akin? Sa nanay ko? Ma? Halika nga dito! Dumating na pala yung magaling na lalaking yan. Oh, anong... Ayan, yan yung ipapandamit niya. Yan, Alam mo na, di ba, anong ibig sabihin nito? Yan lang mga damit mo eh. Eden, wala akong tutuluyan. Ba't pa problemahin pa yun ng anak ko? Ma, baka pwedeng pakiusapan niyo naman si Eden. Kasi wala pa akong tutuluyan ngayong gabi. Bumiyahe pa ako galing Maynila. Pinapakiusapan ko nga siya kagabi pa na sana mabuksan na yung isip niya, na sana mamulat na yung mata niya, na sana pumayag siya dun sa sinasabi ko sa kanya, yung nirereto ko sa kanya, yung anak ni Aling Iska. Si Man yung lalaking yun, gustong-gusto siya. Ma? Kasi naman sa'yo, ano mahihita pagka ganyan? Hayaan mo na. Wala pang... Ito naman eh. Mano ba? Pinapangaralan mo ko? Okay na! Gina ako dun sa sinasabi mong lalaki. Eden, huwag mo namang gawin sa akin to. Hoy! Pagkanahin mo yung utak mo ha! Huwag mo ako tinutulad sa'yo na walang napag-aralan kaya construction worker lang kayang itrabaho. Eden, mahal na mahal kita. Hindi ko kaya mawala ka sa buhay ko. Tsaka wala akong tutuluyan ngayon dito. Yung pagmamahal mo, lamunin mo. Sana mabuhay ka. Umalis ka na dyan! Alis! Ito pa damit mo. Oo. Sama mo na yan. Tara na! Kailam. Pumasok ka na dyan. Lumayas ka ha. Sarap. Ayoko nakikita ka dito. Paring Josh? Oy, Josh? pasok! Pare. Balita! Para sa'yo. Yun no, katas ng Maynila, ayos. Salamat ah. Pare. Ay, ka. Paring Josh kasi... Ikaw na lang yung matatakbuhan ko eh. Kaya... Dumiretso na ako dito sa'yo. Ano nangyari? Biglaan yung uwi ko galing Maynila, 'di ba? Kasi isa ako sa mga construction worker na nawalan ng trabaho kaya hindi ako makapagpadala kay Eden. Tsaka sa mama niya. Kaya biglaan din ako umuwi. Umuwi ako sa kanila. Tapos nung nalaman nila na walan ako ng trabaho, pinalayas ako. Kaya dala ko na yung mga gamit ko ngayon. Parang Josh, baka pwede makiusap ako na napansamantala muna ako dito tumuloy sa'yo. Teka lang pare, sa akin walang problema yun, pero parang kapal naman nata ng mukha ng asawa mo, tsaka ng nanay niya. Yun nga eh. Parang sobrang sakit lang para sa akin, pare, na yung babaeng minamahal ko na matagal ko nang kinakasama, pera lang yata yung gusto, hindi ako. Alam mo, umpisa pa lang, sinabi ko na sa'yo duda ako sa pagmumukha niyang babae na yan hindi ka nakikinig sa akin Pero hayaan mo na, good, sabi nila dun? Good, good riddance. Papanood ko yun sa Netflix. Ganito na lang, pare. Alam mo naman kalagayan ko, di ba? Pilay ako dito. Pero, may karinderya ako. Yan lang sa labas. Gusto mo ba, tulungan mo lang ako
magtinda, magluto-luto, tapos sasawaran kita, syempre. Tsaka pwede ka na makitulog dito. Ang problema yun. Naku, pre. Malaking tulong yan para sa akin. Nahiyaman ako sa'yo, pero gagalingan ko para sa'yo. Ito na yata yung tamang panahon para buksan ko yung recipe na binigay sa akin ng lola ko eh. Kung di mo natatanong, magaling ako magluto. Alam ko. Matalino din ako magbenta-benta. Kahit ilako ko yung mga paninda mo. Kaya nga, sakto eh. Pero huwag kang mag-expect na, mataas sahod. Karinderya lang yun. Naku pre, ang hiling ko lang naman, sana may matuluyan ako ngayong pinalayas ako dun eh. Bibigyan mo pa ako ng trabaho. Ano nga naman, pare. Welcome back. Alam mo, maaasahan ka talaga paring Josh. Salamat. Walang problema yun. Eto na nga. Mukha naman mag-iwalay na kayo ng asawa mo. Naalala mo si Arian. Si Arian? Oh, crush na crush mo yun dati. No, elementary tayo. Wala naman akong pag-asa dun, pre. Pare, umuwi na galing US. Ang puti. Alam ko, maputi naman talaga noon pa eh. Tsaka mistisa yun, di ba? Kaya nga, baka ito na yung sign, di ba? Di, bentahan ko nung iluluto natin. Huwag kayo yumain, ha? Sige na, Loko-loko. yung gamit mo, lagay mo na lang dun sa kwarto. Ako naman dito lang ako sa sala natutulog kasi mahirap din sa sitwasyon ko pagka pumunta pa dun. Talaga, parang Josh, maraming salamat Oo. talaga. Ah. Sige, ianuhin ko na to. Sige, salamat dito, mamaya kainin natin to. Sige, salamat. Sige. Bumili, ha? Maubos na, makaaga tayo magsasara. Tingnan mo nga naman. Ayan pala yung asawa mo. Dito ngayon so dumidikit kay Pilantod. Totoo pa yung balita. Nagtitinda kayo ng mga basura na katulad nyo. Hindi nyo ako gayahin. Oh, di ba? Kung hindi ako nakinig kay mama na patulan ko yung seaman, edi naghirap ako, naghikahos ako sa buhay. O ngayon, ako yung marangya. Hindi ako nagtitinda ng mga ganito. Alam nyo, kayong layo ng bahay nyo, no? Dumayo pa talaga kayo dito para manlait. Bakit hindi pwede? May pangalan ba dito? Ha? Di ba wala? Kasi wala naman kayong ari-arian, wala kayong lupain. Ito, itong pwestong to, pwede ko to ipasara. Alam mo, pasalamat kayo. Mahal ka nitong tropa ko, kundi magagaya ka sa akin, mapipilay ka rin. Josh, wag mo nang patulan. Eden, ma. Oo, si Joshua yung tumulong sa akin. No? Pinalayas niyo ako. Tsaka ngayon, kahit pa paano, lumalakas tong tindahan, yung karinderya. Lumalakas! Lumalakas ang hangin. Kawawa naman kayo. Babaho. Kahit magsikap ka dyan, buong maghapon ka't magdamag dyan, ganyan pa din. Tama lang yung desisyon ng anak ko na makipaghiwalay sa'yo. Nakakatawa kayong pagmasdan. Para kayong mga daga. Ew! Tara na nga, ma. Baho. Mga namang ugali. Josh, pasensya ka na. Ganun talaga ugali ni Eden tsaka yung mama niya eh. Siguro, ligpit ko na to kasi mukhang wala na rin bibili. Hindi ba, meron pa. Speaking of, Ay, uy, nakaabot pa ba ako? Meron pa bang dinuguan? O kaya Bopis, namiss ko kasi. Josh, nahiya ako. Ikaw naman. Arian, alam mo, kahit wala na dyang kung gusto mong ulam, lulutuin yun nito. Para sa'yo. Eh, Oo, Arian, wala nang dinuguan eh. Pero, gusto mo ba kumain ngayon? oo, sana eh, namimiss ko eh. Matagal na ba kayo nagbe-business nito? Ako matagal na. Nito lang. Hindi, okay. Arian, hindi mo natatanong. Single na to. Hindi. Alam mo pala, biro talaga tong kaibigan ko. Arian, kung gusto mo, lulutuan na lang kita ng dinuguan. Eh, naku, okay lang. Since na may business kayong ganito, may offer ako. Ay, Gusto ano yan? nyo ba? Kasi umuwi ako galing US para magtayo ng restaurant. Gusto nyo, yung mga side dishes nyo, yung mga ino-offer nyo dito, pwede nating ilagay doon. Ay! Para mas malaki din yung market. Totoo ba to? Oo. Hindi ka magsisisi kasi, alam mo ba, binabalik-balikan to yung mga
ulam na tinitinda namin. Ako kaya nga pumunta ako, tumakbo ako kasi sabi ni Mami, masarap daw yung luto nyo dito. At itry ko. Kaso nabusan ako ng binagaan. Hindi, walang problema. Gusto mo magantay ka lang, ilang minuto kailangan mo para magluto. Iluto mo lahat. Ay, luluto ko. Nakakaya naman. Kung gusto mo, ihahatid ko na lang mismo sa bahay niyo mamaya. Ang bilis mo naman. Yung ulam, yung ulam. ihahatid ko. Sige. Para matikman ko din. Para alam mo na kung mga lalagay nating menu. Oo. Ano, okay ba tayo? Okay tayo, pero Arian, may tanong kasi si Renz. Ano yun? Single ka pa daw ba? Boy! Arian, Oo, Isaac. Oo. may pag-asa? Hindi. Biro lang. Pero Arian, maraming salamat Ay. Salamat sa tulong mo. Ano? Dadalhin niya sa bahay? Oo, Yun din ba? hahatid ni Josh. Hindi, Tatakbuhin ako, niya. Ha? Ihatid dito. May sige. kasama pang flowers. Sige. Kulit niyo talaga. Hindi pa kayo nagbabago, ha? Sige, una na ako, ha? Sige, Arian. Salamat. Salamat din. Arian, salamat ulit! Uy, yung laway mo. Laway mo. Ikaw kasi. Sige na Luto ka na doon! Pare. Pre, Nakita mo yung sales natin. grabe nga eh. Alam mo, Josh, utang na loob ko pa rin talaga sa'yo kung ano yung meron tayo ngayon. Tingnan mo, nagkaroon pa ako ng sariling restaurant dahil sa pagsisikap nating dalawa. Utang na loob mo. Mas may utang na loob ako sa'yo. Hindi ako nagkamali na tinanggap kitang tindero dun sa karinderya ko. Tignan mo naman, no? May opisina na tayo. Dati. Hindi lang yun. Nakatayo ka na ngayon. Nagkaroon pa tayo ng pera para makapagpa-therapy ka. Kaya nga. Hindi ko din lubos akalain na yung kaibigan kong baldado makakatayo pa. Makapadyak na to eh. Pare, yun tayo sa mahalagang balita. Balita ko, patapos na yung annulment mo. Yun nga eh. Tsaka, So, kailan ang kasal? pinag-uusapan na rin namin ni Arian. Sa totoo nga yan, pagtapos natin dito, dediretso na ako sa restaurant, kikitain ko si Arian. Tsaka, si Eden, parang masama pa loob. Ayaw yata pirmahan yung annulment, pero magaling yung attorney na nakuha ko. Kapal din ng mukha eh, no? Pero, pare, kung ako sa'yo, huwag ka muna magpakasal. Kasi pag kinasal ka na, pagbabawalan ka na, mababawasan yung gimmick natin. Mabait si Arian, pre. Pre, kilala mo naman si Arian, sobrang bait nun. Tsaka, malayo sa ugali ni Eden. Kaya nga. Pre, yun nga, kikitain ko siya ngayon. Baka mamaya malate na ako. Una na ako. Sige, may marathon din ako. Tatakbo ko eh. Sige. Babe, sorry. Na-late ba ako? Hindi naman. Kakaupo ko lang. Kakarating ko lang halos. Hanggang ngayon kasi, hindi pa rin ako makapaniwala na girlfriend na kita. Nakita ko rin eh. Akala ko kasi ang mga katulad ko, foreigner. Para bigyan ako ng maganda lang. Aryan, sa totoo niyan, gusto ko magpasalamat kasi dahil sa'yo, kinuha mo kaming business partner ni Josh. Alam mo ba si Josh, nakapagpa-treatment, nakakalakad na. Oo nga eh. Ang saya-saya ko para sa kanya. Tsaka, hindi ko naman kayo kukunin kung hindi ko kayo nakitaan ng potensyal. Yung mga menu mo, grabe. Paborito ng friends. Eden? Asa. Oh, siya yung kinakomento ko, yung ex. Friends, mukhang umigi na yung buhay mo ah. Punta lang ako sa'yo dito. Baka pwedeng magbalikan na kayo nitong anak ko. Oo nga rin, napuntis kasi ako nung nireto ni Mama. Ayun, hindi naman ako pinanagutan. Alam ko namang ikaw lang yung makakaintindi sa sitwasyon ko ngayon. Kasi 'di ba, mahahabang panahon din yung pinagsabahan natin. Eden, siguro yung haba ng panahon na pinagsamahan natin, naging masaya ako doon. Masaya din ako na pinirma mo agad yung annulment papers. Kasi 'di ba excited kang maghiwalay na tayo? Dahil sabi mo, masarap na yung buhay mo doon sa bago mong kinakasama. Pero Renz, iba yung nangyari Binuntis lang ako, hindi ako pinanagutan. Alam kong ikaw lang yung makakaintindi sa sitwasyon ko ngayon. Tama. Kasi 'di ba, tayo yung nagsama sa matagal na panahon. Pero, hindi ikaw yung nakikita ko para sa future ko eh. Ito, si Aryan. Si Aryan,
nagtiwala sa akin. Si Aryan, nagparamdam sa akin kung ano yung halaga ko. Tsaka, sorry, hindi na pala ma. Tita Gina, di ba sabi mo sa akin, wala na akong mararating sa buhay? Tsaka, basura lang naman yung trabaho ko. Matagal ko na kayong pinatawad, Eden, pero hindi ko kayo kayang tulungan ngayon. Renz, parang awa mo na. Malapit na yung kabuuan ko. Baka naman, talagang hindi na namin kaya ni Mama. Totoo yun, Renz. Wala na kami lalapitang iba. Pasensya na po, pero meron po akong charity na mas pinaprioritize ngayon na kailangan kong tulungan. Sorry, makakaalis na kayo. Okay lang ba yun? Hindi mo... Kaya mo na. Importante kailangan nila matuto sa buhay.